Dahil gumawa ng video si Shelo Magno, sasagutin natin si Tita Mo Shelo. Iisa-isahin natin ang katangahan niya. Okay, ready na kayo? Ano na naman tong sinasabi ng mga DDS na kailangan daw PhD level comment ang ibigay ko sa video ba na to? We're overwhelmed with the numbers. Hindi ko gets yung bakit problemado siya dun sa na-overwhelm ang Emerald, ganyan-ganyan. Walang context, Shelo eh. You don't nitpick words and say na ang babaw, ang babaw, ang babaw. If ikaw isang tao nakapag-aral with PhD at that, you're going to provide the whole context. Ano ba yung sinabi na yun exactly at bakit wala siyang sense? I-explain mo from A to Z. Hindi yung ikakat mo pagkatapos, ano ba to? Kailangan ba to? Bobo, bobo. Kasi ayan yung sinabi niyo. 2 words, 3 words, 4 words. Sobrang corny. It's so juvenile. This is just so juvenile. And for someone na merong PhD sa economics, mamantangan nyo dito. O sa video na to, Iwasan ang hindi kailangang paggamit ng enerhiya tulad ng pag-carpooling, bisikleta. Diyos ko, kapag PhD level, hindi na yan kinokomentan dahil ang mga ganyang level ng video, bagsak na agad, 5. Etong mga DDH, baliw na baliw sila dun sa sinabi ni Inday Sara na magtipid ng kuryente. They try to capitalize on it. Kasi may part nga doon na parang awkward talaga yung Tagalog ni Inday. Iwasan ang paggamit ng kuryenteng hindi kailangan kagaya ng carpooling, ganyan-ganyan. Awkward talaga siya. Siguro perhaps what is meant is magtipid sa kuryente, iwasan yung mga ano, and then maybe there is a dash there, supposed to be a dash there, and then the activity that follows are the things that would actually allow you to save energy. Okay, sabihin natin awkward yung Tagalog. Really? You did not understand? Is it something that you have to shut everything down because nagkamali ka ng okay, dahil tatanga-tanga ka, Shelo, and that is why you do not want to have a debate. Kasi dito ka mamamatay eh. Sige, ayaw mong palampasin yung mga ganyan na mga bagay that would, to insist that Inday is bobo, Inday doesn't have the intelligence required, kineme. So, yan ang gusto mong gawin. Paninindigan mo yan, Shelo. Yan ang gusto mong gawin ha. So, we have to judge Inday. And Inday should not be a vice president kasi hindi siya matalino kamo because of these 2 remarks na you cut. Then, if that is the case, edi dapat you have the same level of standard pagdating kay Lenny. Si Lenny mas tanga eh. Si Lenny mas matitindi yung mga slips ni Lenny eh. So, ibig sabihin, kung yan ang ginagamit mo na standard, ng approval mo para sa isang leader, edi dapat by now, hate na hate mo na si Lenny. Kung Luzon ang pinakamalaking isla sa bansa, ilang isla ang bumubuo sa Philippine Archipelago? 1,700. 7. Na kailangan na talaga madala sa ospital, pero sobrang hirap po talaga dahil ang lakas ng electric current. Yung tatay mo ay mangingisda. Oo. Diba? Oo. Yung nanay mo, mangingisda din. O tumutulong sa tatay. Sa tatay, pero siya ang nag-alaga sa mga housewife. Tapos, bakit mo napagdaanan yung pagtitinda ng isda? Pupunta tayo doon saan yung nandun. Ito naman yung bridge na malapit sa kanyang apartment. So talagang malapit lang. Tinawag na gyera ang problema sa ICAD. Babasihan natin presyo pa lang ng bigas. As of 2 weeks ago, hindi ko alam ngayon, wala akong update ng presyo. 42. As of today, 42 yung presyo ng bigas. That's 4 pesos. 4 pesos mas mahal kesa dun sa pag-umpisa ng pagkwenta ng trade. Ang 4 pesos, ang estimate nila 10 kilos per week per Filipino family. So kung 10 pesos per week 10 kilos per week per Filipino family, ano na yon? Di ba 40 a week na kaagad? Sa isang buwan, yung 40 times 4, di 1,600, bigas pa lang yon. Dalawa sa mga final kong batas ay yung pinakauna kong final ay nakalimutan ko yung title. At saka dapat mas hate na hate mo si BBM.
Mas madaming lapses yung mga yun sa mga public engagement eh. At ito na-analisa na to ng bonggang-bongga ha? At kumpleto yung sentence. Hindi yung kagaya ng ganito na in-splice mo ng bonggang-bongga to, merong maliciousness dito sa ginawa mo kasi, Shelo. Pero yung kay Bongbong, yung mga guro na tunet-toneladang pansit, nagluluto ng tunet-toneladang pansit, that is a complete sentence. And that sentence doesn't make sense. Si Lenny, nanay mo, mangingisda. Tatay mo, mangingisda. So, paano ka naging mangingisda? Those are complete sentences uttered by Bongbong and Lenny. Di ka man nagwala. But kasi ganito na ang standard mo eh. Ganito ang standard mo kay Inday, di ba? Ganito ang standard mo kay Inday. Kung ganito ang standard mo, para ma-approve mo ang isang leader na maging karapat-dapat na maging leader, then you apply it to all. But have you? Have you applied it to all? Of course not. So that is why you are called stupid and hypocrite. At pagkatapos, bilang syempre, may PhD ka, yung mga estudyante mo sa UP, tagabigay ka ng grade, automatically may premium ka eh, di ba? Automatically may premium ka, talagang magbabaw ang mga estudyante sa'yo dahil ayaw nilang masingko. But do you really make sense? You don't make sense at all. Walang intelligence, walang wit. Walang intelligence, walang wit yung mga patutsada mo. Dry na dry, Bex. Takot ba si Shelo Magno makipagdebate sa'yo? I do not know. I invited her. Kung talagang alam na alam niya pinagsasabi niya, yes! Diba? Kagaya nga nung sinasabi niyo mga pinks, diba? I am just a bar flanker na libagin. Huwag kayong matakot sa bar flanker na libagin. Pag-usapan natin yung confidential funds at lahat ng mga position mo sa confidential fund. I'm going to enumerate all the inconsistencies in your arguments. Those are the things that I would like to ask you kapag nag-face-to-face tayo. And this is an example of your inconsistency. Offend na offend ka pala dito kay Inday Sara sa mga ganitong hirit niya, pero yung mga greater na lapses sa mga public speaking engagement ni Lenny, ni Bongbong, you do not care. Diba? You do not care. And to a certain extent, I will agree. Si Inday Sara kasi, hindi rin talaga, sinamin naman niya to before na kumbaga parang before siya nagpolitika, yan talaga yung pinakakinakatakutan niyang bagay. Ayaw niya talaga ng public speaking. Yan talaga yung kahinaan niya. Sinasabi niya ni Inday, it is something that she has to really work hard on. Hindi niya maiiwasan yan, lalo na sa political career niya. Ngayon, kami kasi, hindi namin problema yan. Yung mga public speaking na yan, hindi namin problema yan. Like I said earlier, okay? Like I said earlier, hindi kami stupid kagaya nyo. Okay? Na for example, nagkamali lang doon sa isang sentence, may grammar lapse, merong ganyan-ganyan. Pagkatapos kayo, hindi dapat corona. Bitang, tanggalin yan dyan, eject. Hindi kami ganun mag-isip. Okay? Ang mga DDS hindi ganun mag-isip. Hindi kasi kami tanga. Hindi kami tanga at hindi kami shallow. When we look at a leader, we understand the leader's shortcomings. And we balance it with other traits that are advantageous to general welfare. Duterte, bastos, babaero. Minsan parang lasing magsalita. Kaso yung resulta ng trabaho niya, yung crafting ng policies niya, yung pakinabang ng mga ordinaryong Pilipino, yun kasi ang importante sa aming mga Duterte supporters. Above form, above this what you can immediately see, we analyze the policies and the leadership strategies of our chosen leader and check if at the end of the day we are all going to benefit from it. And if the answer is yes, we don't give a fucking damn on that ill-constructed sentence that you are yapping about. Si Shelo, bardagulan mo, yung bardagulan, ang bardagulan dapat ginagamitan ng utak. Ikaw yung parang kinder kausap dito. Tangina yun na ibabato mo sa amin? 2 splice video para sabihin na bobo si Sara? Yan lang ang banat mo sa amin? Talk about the policies, what Inday Sara did in the office of the Vice President that is not sustainable, that is excessive, diba? Magsabi mo ng policy, ang problema mo lang naman, ang feeling mong excessive, yung confidential fund lang naman diba? Ano yung leadership strategy ni Inday na sa tingin mo ay hindi karapat-dapat at hindi nag-take advantage sa mga Pilipino? Yan ang mga tanong ng mga PhD holder, tanga! Pagkatapos ikaw, PhD holder ka, dinadala mo kami doon sa utak bobo. Imbis na itaas mo ang utak ng mga Pilipino, European ka pa naman, scholar ka ng bayan, dinala mo pa ang isipan ng mga Pilipino at mga kapwa mo, UP,
na bilib sa'yo, pinapalakpakan ka pa, nagkalat ka pa ng katangahan. So as someone na pinag-aral ng taxes ng mga ng bayang ito, this is the argument that you can offer the public? I am big on this, kasi I'm also from UP and I'm just an ordinary student. Nasinggera lang ako nasinggera lang ako na nasa UP ako. But I studied, I did my homework, my quest for knowledge was really insatiable. When I was in college, I am not the best student, but I am very sure that my quest for knowledge is really, my zealousness in search of knowledge is talagang I was very, very enthusiastic. Na-amaze ako pag meron akong mga nalalaman at nagbabasa nung college. Everything that I need to know, I learned in UP. It's an institution na talagang mahal na mahal ko. So, I am really big on this. So, that is why I have to call out Cielo Magno. And the UP education in general. Ang ipokrito nyo Sobra nyong ipokrito. Okay, move on tayo. At kung maghahanap kayo ng PhD level questions, sagutin nyo muna yung mga simpleng katanungan. Ito nga, kinder level question nang hindi nyo masagot Unang tanong, kaya ba talaga ni Sara makipagdebate? Ang dali-daling tanong yan, bakit hindi nyo masagot? Okay, so naghaharap daw tayo ng PhD level na question. Malamang maghahanap talaga kami ng PhD level question sa'yo dahil pinag-aral ka ng bayan. So the least that you can do is to forward questions that are intelligent enough to be part of public conversation. Okay, your first question, sabi hindi raw ito masagot. Matagal nang sinasagot yan, hindi ka lang nakikinig. But for your benefit, sasagutin natin. Kaya ba talaga ni Sara makipagdebate? That is your question, right? That question is not important. Why do you think that question is important? At this time, at this moment, why do you think that question is important? You are an economist. Anong impact nito sa bayan? Kung makipagdebate si Inday, hindi makipagdebate si Inday, kung kaya niyang makipagdebate at hindi niya kaya makipagdebate, what's the relevance of this? Your question is wrong. Again, yung kindergarten question mo is a stupid question. Hindi nga siya pang kindergarten. Hindi nga siya pang kindergarten na question. It is a question that is not supposed to be asked in a sober public discourse. You want that question to be answered. Why? What's the relevance? What's the relevance of that to the problem of the Philippines? What's the relevance of that to the economy of the Philippines? In pushing back to the effects of Middle East crisis, to corruption. Bakit kailangan natin pagtuunan ng pansin ang debate skills ni Inday? Your question is stupid! You and those people who believe you both are stupid! Hindi porket gusto nyo makipagdebate, kailangan sasagutin kayo. O pagkatapos ngayon, sinagot ka. Pagka sinagot ka ngayon, ulit-ulitin mo pa rin to na parang sasabihin mo, hindi kasi masagot, kahit sinasagot naman kayo lagi. Anong tawag mo dun sa tao na lagi mo namang sinasagot ang mga issues, pero ang lagi sasabihin, hindi kasi masagot ng mga DDS, kahit sinagot ng yun ang tawag dun. Pangalawang tanong, naninindigan ba talaga si Sara para sa mga kababaihan? O hindi lang niya talaga kayang pigilan ang mga bastos niyang supporters? Alam niyo, itong si Bong Suntay, yung mga pinagsasabi nila, ay indicator sa akin na walang kakayahan si Sara pagsabihan ang mga supporters niya. Sign ng kahinaan. Kahinaan yan. Anti-women daw si Inday Sara. Bitch, please! Inday Sara never begged, did not bow down, did not join the maletahan, and all of you wanted her out of the Philippine politics and still standing strong. Never used the woman card, never tried to appear as a victim. That is the woman that I want. Hindi yung woman na gumastos ng bonggang-bongga para sa pagpapabelo, pagpapakaskas ng lahat ng libag niya sa katawan niya, pagdadayat, pag-e-exercise para kuminis, pagpapaganda ng dede, pagbili ng lahat high fashion of luxury items to look her best, to feed the imagination of men and some women, of course. Pagkatapos, kapag may bumili nung kanilang binibentang imahinasyon at pantasya, sasabihin niya, biktima siya. You are supporting a fake women empowerment movement. Actually, ang hindi ko magets, hindi niyo nakikita pinagtutulungan si Inday Sara?
House Speaker, Senate President, President of the Philippines, mag-isa niya, babae. Tapos siya pa ang anti-women. Talaga ba, Shelo? At hindi niya pinagtatanggol ang kapwa niya, I am a woman, I don't need anyone to defend me. Hindi ako nanghihingi ng kahit sino dito, pag binabardagol ako dito, pag inaapi ako dito, hindi ako nanghihingi ng tulong. Bakit ikaw, kailangan tulungan ni Inday Sara, si Ann Curtis, para lang masabi mo na for women empowerment? You're so stupid, Shelo. You are just so stupid. And you are advocating for something that is totally fake. Ganyan ba mag-formulate ng question ang PhD? Pangatlong tanong, ito madalas rin tinatanong sa amin, ano na nga ba ang ambag ni Sara laban sa korupsyon? Parang wala naman, 'di ba? Ginamit daw ang confidential fund para imbestigahan si Zaldico. Bakit hanggang ngayon walang sinasampang kaso kay Zaldico? Or kaya naman, bakit hindi siya mag-whistleblower? Kay Romualdez, di ba BFF sila dati? Kasama siya sa inner circle ng korupsyon hanggang sa hindi na lang siya kasali. So kung talagang gusto niyang mag-ambag ng korupsyon, mag-whistleblower siya. Pero again, ang simpleng tanong, ano na nga ba ang naging ambag ni Princess Sara laban sa korupsyon? Tatlong simpleng tanong, hindi kailangang PhD level pero hindi masagot. Yung last question mo, ano ang ambag ni Inday laban sa korupsyon? Inday Sara was the first one who spoke about it. Inday Sara was the first one to say that our budget is controlled by Martin Romualdez and Zaldico. Yung confidential fund sa DepEd is actually, yung sinabi ni Inday na hiningi niya doon, part doon is really to investigate yung laptop scandal, yung mga procurement scandal, yung mga corruption doon. Part of it, okay? Di ba nga umalis na si Inday sa DepEd? So what does that mean? Ibig sabihin ko, ano may yung confidential information na nakuha ni Inday, tanungin mo si Angara. Dahil malamang sa malamang, tinurn over na ni Inday yan kay Sunny Angara. Hindi pumasok sa isip mo yon, Bex? Hindi rin pumasok sa isip mo na she actually has the least budget in the entire government offices system. Iniscrimp siya ng bonggang-bongga sa budget. Dire-diretso pa rin ang trabaho niya. Nagpe-perform pa rin siya. Hindi siya nag-bow down. Hindi siya pinangalanan sa mga maleta. At yung mga sinasabi mo, ano bang ambag niya sa korupsyon? Hindi siya corrupt. Actually, that's the first thing. Hindi siya corrupt. Yung sinasabi niya na, ba't hindi kayo nagkasa? Hindi kayo ganyan. Inday Sara is the leader of the Duterte support base. Didn't the Duterte support base filed cases before the Supreme Court for the 2025 GAA? Dahil when Inday Sara spoke about it, sumunod sila PRRD, sila Attorney Vic, sila Kong Unga, ba't iba pang mga Duterte-aligned politician. The movement was called by Inday Sara. And the Duterte supporters responded. So sasabihin mo walang ambag? Tanga ka? Inday Sara is our leader. She is the first one who spoke about the budget. Kung sino ang may control. Sinabi niya yon, I think it was September 2024, and in December, sila PRRD, pinag-usapan na nila ang most corrupt budget of all time, yung 2025 national budget. So hindi ko guess, anong ambag ni Inday Sara sa korupsyon, kineme. Pero ikaw, Shelo Magno, I want to ask you a question. You filed the case on PhilHealth fund transfer. Bakit nung nag-file kayo at hindi na TRO yung mga naunang transfer ng government ng PhilHealth sa National Treasury at ang na-TRO lang ay yung last transfer? Bakit hindi kayo nag-ingay na sa kabila ng fact na nag-file na kayo ng kaso ay hindi pa rin napigilan yung transfer immediately after filing? At isa lang ang transfer na napigilan nung kasong final mo. Sagutin mo kami, Shelo Magno. What is your take on that? At bakit parang hindi ka galit na doon sa kasong final ninyo, doon sa PhilHealth, pagkatapos nyong mag-file, natuloy pa rin ang transfer. Hindi nyo napigilan. At ang napigilan nyo lang eventually ay yung last tranche. Dahil galit na galit ng mga tao eh. Nag-react ka ba, Shelo? Nag-react ka ba doon? So why don't you answer that? Because I was checking all your posts eh. I never heard you complaining about the transfer that happened after you filed your petition before the Supreme Court. So ngayon, kaming mga DDS, pag sinabi naming tanga kayo, may dahilan kami para sabihin na tanga kayo.
Actually, sa totoo lang, pwede tayong hindi humantong dito pwede tayong magrespetuhan. Kaso tinatangan nyo kami, binabalahura nyo kami, balahurahin rin namin kayo. Kung pagsabihan nyo kayo, ito mga DD shit na to, mga bobo talaga to, DDS, mga bobo, mahilig sa mga mamamatay tao, ganyan. So, yun yung dapat mong sagutin, Shelo. Pag nagdebate tayo, yan ang mga tanong ko sa'yo, nakahanda na mga tonelada kong questions sa'yo. And I hope you answer it. I'm calling you out for a debate.